Sabihin niyo po sa katabi niyo, welcome. Yan, so magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay nasa ikatlong linggo na po ng Agosto, September. Yan, September na po. At malapit na po natin matapos. Yan, malapit na po natin matapos ang humility series po natin. So sa mga nakaka-attend po, alam ko marami nang binago sa atin si Lord. Sa mga first time lang natin naka-attend dito sa loob ng simbahan, welcome po. Hindi po kayo, tawag ito, naligaw or nagkamali. Kahit nasabihin natin, pangatlong topic na po ito ng series. Pero lahat po ng series natin dito, marami tayong matututunan. Amen po ba? Amen. So before magkakaroon muna tayo ng konting icebreaker para medyo pampagising sa bawat isa sa atin. Kukuha po ako ng mga volunteers o magtatawag na lang ako, nasasagot po dito sa harapan. Tapos, yung makakatama po ng sagot, meron pong 100 pesos. Yan. Meron po akong tatlong tanong. Yan. Tatlong tanong. Tapos, kapag na-perfect yung tatlong tanong na yun, meron pong 100 pesos. Sige. Nakita ko, sige, unahin po natin si Marge. Yan, nakita ko, tanaw na tanaw si Marge eh. Halika dito, Marge. May hawak ka bang baby? Oo, ikaw, Marge. Sige, palakpakan po natin sa ate Marge. Ma'am Marge and Teacher Marge. Tawag tayo sa kabataang babae. Okay, tawag tayo sa kabataang babae. Tawag natin si Love. Anyo Ber. Ano, Love. Okay, lapit ka dito, Love. Okay, palakpakan natin sa ate Love. Ito, ang pinakamatalino sa lahat, yan, si Gab. Yan, tawagin po natin si Gab. Okay, lapit ka dito, Gab. Sige, lapit ka. Okay, ito lang po yung sige lapit ka dito, Gab. Ito lang yung rules natin. Pakinggan nyo mabuti yung rules natin, ha. Magbigay nyo sa akin yung tamang sagot. Ano na yun? Okay na yun. Mabigay nyo sa akin yung tamang sagot. Tapos kung nanonood kayo ng balita, nanonood kayo sa Senado, masasagutan nyo to. Yan. Kaya sigurado kung nanonood kayo ng mga Senate hearing, ng mga Congress, napapanahon po ang ating topic, ang ating tanong. Yan. So, tatlong tanong to, pag na-perfect nyo, mabibigay kayo 100. Pag na-perfect nyo. So kahit hindi to paunahan. Basta mabigay nyo sa akin sagot, walang problema. Okay? So ready na ba kayo? Okay, ready na? Ready na. Okay, sige. Sa una natin tanong. 7 plus 5. Hindi to paunahan. Hindi to paunahan. Basta mabigay nyo sa akin ng tama yung sagot. Okay, sige, una natin si Love. Ano sagot mo, Love? Marge? Gab? Okay, so easy lang, napapanahon, di ba? Okay, ito bigyan natin ng konting thrill. So ang gagawin ko, yung susunod na tanong natin, kailangan within 15 seconds. Within 15 seconds. Okay, 15 seconds, timer starts now. Next question. 10, 7, 6, 5, sige Gab. 12, Marge. 2, 1, okay, wala na. Hula na lang, Gab. 12, Love, hindi mo alam. Ang tama pong sagot ay 12. Okay, para pa natin si Marge. Isa na lang, Marge. Okay, umabot si Marge sa pero ito last question na 10 seconds. Yan, so alam ko, mas kaya nyo na to. Okay, timer starts now. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, ang tama pong sagot is 1/3. Okay, 1/3. Isa-substitute mo lang yung value ng x dun sa 2. 2 square, 4, plus 3, 7. 23 minus 2, 21. 7 over 21, 1/3. Okay, palapakan po natin. Sayang naman. Sige, pwede na po kayo makaupo. Sayang yung 100. Sayang yung 100. Okay. Ngayon, ano yung connection nun? Ano yung connection nun sa pag-uusapan natin? Kasi po pinag-uusapan natin about sa humility. Alam nyo po, minsan, katulad ng problem solving, in reality, meron tayong problemang sinosolve sa buhay natin. Tama po ba? Minsan, ang ginagawa ng kaaway, hinahayaan niyang bigyan ka ng magagaan na problema. Katulad kanina, 7 plus 5, 12 agad. Diba? Parang sa buhay natin, meron tayong mga maliliit na problema na kinakaya natin. Minsan, sunod-sunod na nangyayari, pinapakain tayo ng kaaway na kayanan natin yung mga problema dumarating na sarili nilang natin. Kaya pag dumarating sa point na mabigat na yung problema, ang problema, nakasanayan natin sa simula pa lang, nakasanayan na natin manangat sa sarili natin, hindi na tayo nagtatanong sa iba. Kanina ang rule ko, sabi ko, ibigay nyo lang sa akin yung tamang sagot. Walang problema doon. So walang problema kung manghihingi kayo ng sagot sa iba. Kasi ang rule ko lang naman, basta ibigay nyo sa akin yung tamang sagot. Ngayon gusto ko pong i-point out dito, minsan na nangyayari sa atin, katulad ng pag-solve ng problema, kapag dumarating sa point na nabibigatan na tayo ng problema, diba, hindi pa rin tayo lumalapit sa Panginoon. Ngayon, hindi natin napapansin, yung ganitong klase daw na uri ng ugali, ito daw tinatawag nating unseen pride.
Pinag-usapan natin about sa humility. Minsan, hindi tayo aware na yung nangyayari pa, yung pagsarili pala natin na pag-solve ng problema, di ba yun, ano yan pala yun, nagiging pride na pala yun. Ito nga ang sabi. Sabi dito, akala natin, ang pride ay tungkol lang sa bragging. Minsan kasi akala natin, porket, may pinagmamayabang to ng isang bagay, pinagmamayabang nito yung kanyang trabaho, akala natin yun ay pagmamayabang. Pero sabi dito, pero ang matinding pride sa harapan ng Diyos, ang hindi pananangan sa Kanya. So kapag tayo pala, kaya sabihin natin outwardly, hindi ka mayabang, pero hindi ka marunong manangan sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, maparide ka. Kapag ganun yung ugali natin, di ba? So dito, binibigyan ko rin ng picture. Ano ba yung picture ng pride? Ngayon, sabi naman dito, sabi nga dito, pride clings to control. Di ba? Sinisikap ng pride na kontrolin lahat ng sitwasyon. Ganyan yung dinudulot sa atin ng pride. Iniiwas tayo nito na lumapit sa Panginoon. Ngayon, ano naman yung humility? Sabi dito, but true humility submits to God. Ang totoo daw na pagpapakumbaba ay nagsasabit sa Panginoon. So ngayon tingnan natin, ano ba sabi about sa humility? Sabi dito, humility is the natural companion of that fear. Because when we recognize God's greatness, we cannot remain proud. Sabi dito, kaakibat pala na pagpapakumbaba ang pagkatakot. Hindi to yung takot Ang takot na binabagit dito, pagkatakot sa Panginoon. Kaya kasi sinasabi niya dito ito daw yung picture ng humility. Acknowledging God's sovereignty. Kapag sa buhay daw natin, ina-acknowledge daw natin yung kapangyarihan ng Diyos, talagang tawag dito, nire-recognize natin kung gaano makapangyarihan sa God sa buhay natin, nagpapakumbaba daw tayo. At sabi pa nga dito, living in submission to Him, ito daw yung nagpapakita ng meron tayong takot sa Panginoon. So binibigyan ko lang po kayo ng konting background sa mga napag-usapan natin last week. Ngayon, ito po yung pinakapag-uusapan natin. In relation po dito, ito po yung pinaka-foundation verse natin. Sabi ng Proverbs 22 verse 4, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. So pag-uusapan natin dito, ano ba yung benefits kapag nagpapakumbaba tayo at meron tayong takot sa Panginoon. Sabi nga dito, riches and honor and life. Ang pinaka-title po na pag-uusapan natin sa gabing ito, yan, the beauty of humility. Yan. Sabi mo sa katabi mo, the beauty of humility. Yan. So before po tayo mas lalong lumalim sa ating pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. Sige, tayo po yung Lord, maraming salamat po, Lord God. Lord, sa amin po ang panimula na aming pakikinig ng inyong salita. I pray, Lord God, una po yung bawat sa aming Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord God, ng puso na handang makinig. Lord, tenga, Lord, na bukas, Lord God, na nagnanasa, O Lord God, na mapakinggan yung mga salita mo na magbabago sa buhay namin. Akin nga po yung dinadalangin sa inyo, Ama, na ang bawat isa, Panginoon, Lord God, ano man yung mga bagay, Lord God, na pwedeng maging hadlang sa amin, Panginoon, hindi namin makita, hindi namin marinig, Lord God, hindi namin makuha yung gusto mo sabihin. Help us, Lord God, i-rebuke po namin, Lord God, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na umahadlang sa amin, Lord God. Kaya nga po, Panginoon, kayo po, Lord God, nang tumulong God. Ako po nagagamitin yung tagapagsalita, Lord God. Kayo po ang patuloy, Lord God, na mag-bless sa aking mga labi at patuloy na magbibigay, Lord God, ng salita mo, Lord God, na magbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ikaw nga po, Panginoon, pinupuri, sinasaba, pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord, yung malakas na palakpak sa Panginoon. Okay. So ngayon po, para po mas maintindihan natin, kasi dito pag-uusapan natin, dito po tayo ikot, yan, sa buhay po ni Daniel. Yan. Ito po, dito po tayo iikot. Kung tutusin, magiging expository po yung ating mensahe. Magiging kwento po. Pag-uusapan natin yung kwento ni Daniel at yung bawat part po ng kwento na to, dito makikita natin, meron palang tinuturo sa atin si God. Ano ba yung picture ng humility? At the same time, kapag, kung paano in-express ni Daniel, yung pagpapakumbaba, ano yung naging reward nun sa buhay niya? So yun po yung titignan natin sa buhay ni Daniel. At yun po yung pag-uusapan natin. So, konting background po about kay Daniel. Daniel's reverence to God was the very reason he survived and thrived in Babylon. Ito po, yung book of Daniel po, nasulat po siya sa panahon ng Babylonia. Yan, sino po nakakaalam sa Babylon? Sumigaw nga na amen? Yan. So, nung panahon po nila, parang sabihin natin, sa panahon natin ngayon, mala China or mala China or Amerika. Talagang makapangyari ang bansa. At nung time talaga na yun, yung Babylon yung nasa peak. Ang nangyari po dito, yung Israel po, sinakop po sila ng Babylon. Sabi nga dito, even though it was a pagan empire filled with idolatry and opposition to God's way. Pinapakita po dito na ang Babylonia daw po ay hindi naniniwala sa Diyos na bansa. Ngayon dito po iikot ang ating kwento at simulan po natin ito po yung time na kung saan si Nebukadnezar yung hari, namimili po siya ng mga ng matatalinong tao sa lugar ng Israel.
Sabi ng Daniel chapter 1, verse 3 to 5. Verse 3, iniutos ng hari kay Espenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelita kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. So dito, pumili sila sa Israelite, lasalahi daw ng mga hari, mayayaman daw, mga royal blood daw, doon sila kukuha ng mga kabataan. Sabi dito, ano yung kukunin nila? Ang pipiliin nila ay ang mga kabataan na walang kapansanan. Tingnan mo yung katabi mo, wala bang kapansanan yan? Buong buo ba yan? Okay, makikisig. Yan, tingnan mo nga, makisig ba yung katabi mo? Sabi ito, matalino, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. So para po magkaroon tayo ng background, sabi natin, Amerika yung Babylon. Ang gagawin po kasi nila, nung sinakop nila yung bansang Israel, pipili sila, parang halimbawa, sabi natin, sinakop tayo ng Amerika, pipili sila ng mga tao dito sa atin na ilalagay sa White House, dun sa palasyo, na maglilingkod sa hari. So parang ganito yung nangyayari dyan. Gustong pumili ni Haring Nebuchadnezzar kung sino yung magagaling. At willing siyang i-train yung mga yun. Sabi pa nga ng verse 5, iniutos ng hari na sila paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. So imagine niyo na lang, parang ano yan eh. Titingnan natin, Babylonia. Yan yung pinakamalakas na bansa nung time nila. Tapos pipili sila na maglilingkod para sa hari. Di ba, kumbaga sa panahon natin ngayon, magtatrabaho sa White House. Parang syempre ikaw iisipin mo, ito yung pinakamalakas sa bansa. Ito yung pinakamayaman. Tapos maglilingkod ako mismo doon sa palasyo. Yung opportunity na binibigay sa kanila. Kaso mayroong catch. Mayroong problema sa mga pipiliin na wise man na maglilingkod doon sa Babylon. Sabi dito, Daniel and his friends was given a chance to be one of the wise men of Babylon. But the catch is they need to eat the Babylonian food which had likely been sacrificed to idols. Ito ang problema. Magiging wise men sila ng Babylon, kaso kailangan nilang kumain ng pagkain na kinakain ng mga Babylonia. Kaso yung pagkain daw na yun, hinandog daw yun sa mga Diyos-Diyosan. Ang ganda ng resolve. Ito ngayon yung resolve ni Daniel. Sabi ni Daniel, verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Espenas na huwag na silang pakainin at painumin ng mga iyon. So parang to make the long story short, willing naman si Daniel gusto niya maging wise man. Kaso nga lang, sinasabi niya dito, kung po pwede daw, wag na lang sana silang kumain. So ito po yung unang picture ng yung humility na gustong ituro sa atin ni Lord sa buhay ni Daniel. So po yung una, sabi dito, the first act of Daniel's dependence to God is faithful in small things. Basahin po natin 1, 2, 3. Ito yung unang gustong ituro sa atin. Kasi isipin mo na lang, parang syempre kung ikaw na doon sa kalagayan ni Daniel, grabe, kakain ka lang, magiging wise man ka na. Parang tayo, opportunity na to, in a lifetime, magtatrabaho ko sa magandang palasyo, magandang trabaho, kasama mo yung pinakamalakas sa bansa, sa buong mundo. Di ba parang, ang kapalit lang, kakain ka lang, parang inisip mo, Lord, hindi naman siguro ako may impyerno kung kakain ako neto, di ba? Para lang makapagtrabaho ako doon. Pero si Daniel, ang unang-unang lumabas sa kanyang bibig, ang unang-unang niyang resolve, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kaya nagkaroon ng dare si Daniel, sabi niya dito, nagkaroon ng dare si Daniel doon kay Espenas. Sabi niya, pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay at tubig lang ang ibigay ninyo sa amin, verse 13. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa kasing edad namin na pinakain ninyo na pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. So, hinamon niya sila Espenas. Sabi, sige, i-train nyo kami pero hindi kami kakain niya. Subukin nyo kami in 10 days. Diba? Ito yung picture nila nun eh. In 10 days, sabi niya, sige, hindi kami kakain yan. Diba, parang dito, ang gusto kasi natin i-point out dito, di ba minsan, ang nangyayari kasi sa atin, ano ba yung pinapakita sa atin dito? Ang tunay na pagpapakumbaba sa Diyos ay hindi lamang sa malalaking desisyon na susukat, kundi sa bawat munting pagpili kung saan pipiliin pa rin natin siyang sundin. Ito kasi nangyayari sa atin, ano yung gustong unang ituro sa atin dito ni Lord? Minsan kasi, ito gusto ituro ni Lord kahit sa maliliit na bagay, dapat marunong tayong tumayo sa kung anong tama. Yun yung gustong ipinapakita dito sa atin dito ni Lord, sa buhay ni Daniel. Diba? Minsan kasi ang nangyayari sa atin, basta, alam mo yun, kapag mga major decision, talagang nilalapit natin sa Panginoon, tinatayuan natin kung ano yung tama. Pero, alam mo yun, parang yung mga tiny bits na simpleng bagay lang na pagdidesisyon na natin, minsan iniisip natin, Lord, pagbibigyan mo naman yata ako, kaya okay lang. Okay lang naman siguro na gawin ko to,
Okay lang naman siguro na kahit paminsan-minsan bumigay ako sa ganitong bagay. Diba, ayun yung sinasabi dito. Pero katulad nga binabanggit dito, sinasabi dito, ang pagpapakumbaba daw sa Diyos, hindi lang nasusukat sa maliliit na bagay. So para mas maunawaan po natin, yan, medyo gagamitan ko lang po ng konting engineering. Ito po yung composition ng paghalo ng konkreto. Familiar po ba sa konkreto? So, magawa nga po ng amen. Ayan, konkreto. Ang konkreto po, binubuo po siya ng coarse aggregate. In layman's term, bato. Fine aggregate, sand, semento, cement, water, at admixture. Yan po ang bumubuo para magkaroon ng isang magandang, sabi natin na isang halo na konkreto. Diba? Sabi nga, saan po ba natin usually nakikita yung mga konkreto? Kung tutusin po sa mga building, diba, sa mga construction site, alam nyo po, ang pinaka-backbone po, ang pinaka-nagiging, nagpapatibay sa isang building, yung konkreto na ibinubuho, saan sa pundasyon, sa biga, sa mga poste. Nakakita na kayo ng mga high-rise, diba, yung matataas na building. Biriin mo ang nagpapatayo doon, konkreto. Yung ganito. Kaya imagine mo na lang, kapag hindi matibay yung konkreto, ano mangyayari? Diba, nanonood kayo ng balita, kita nyo nga yung mga substandard, diba, ng mga sa mga contractor na ginagawa, di ba, binabawasan nila yung So parang, kasi logical thinking, iisipin natin, ba't hindi na lang puro bato ilagay natin? Kasi total, ito na may malalaki. Pero makikita natin dito, alam nyo, gusto sabihin dito, kahit alisin mo lang, alisin mo itong buhangin kasi maliit lang to, hindi na magiging matibay yung konkreto. Di ba, maaapektuhan, kapag binawasan mo yung alimang halo dyan, ibawas mo dyan, maaapektuhan na yung tibay ng konkreto. Kaya nga ganun yung mga picture na pinapakita sa Congress, di ba? Binabawasan nila yung dapat na inilalagay. Pero nakahalo pa rin naman yung iba. Kaso ano nangyayari? Humuhuna, humihina. Ganon din nangyayari sa pananampalataya natin. Ganon din yung katulad ng picture na to na pinapakita dito, pag binawasan mo yung maliliit na bagay, sa palagay mo magiging matibay pa rin pananampalataya mo? Hindi na. Yung gusto ituro sa atin dito ni God. Kaya kasi sinasabi sa atin dito ni Lord, dapat pahalagahan natin tumayo tayo sa kung anong tama. Amen po ba? Yung nagiging problema kasi sa atin Minsan, ang dali natin bumigay. Di ba, pagdating sa eskwelahan, nangongopya tayo. Hindi, Lord, pag nangongopya pa ako, Lord, may impyerno na kagad ako. Sa palagay nyo, may impyerno kagad pag nangongopya lang? Di ba? Sabihin mo, malapit na. Hindi, joke lang. Di ba? Pero hindi, di ba, syempre hindi naman natin alam Pero ang gusto natin i-point out dito, dapat marunong tayong tumayo sa kanong tama. Yun yung tinuturo sa atin ni God. Na pinapakita sa atin dito ni Daniel. Kaya nga sabi niya, tingnan nyo, ano ang naging resulta nung tinayuan ni Daniel kung ano yung tama? Ano naging resulta? Sabi dito, at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. After doon ng 10 days, nakita doon ni Aspenas, grabe nag-bloom. Nag-bloom sila, Daniel. Ito naging itsura nila. Di ba? Nag-bloom sila, Daniel. Kasi after ng 10 days, gulay, prutas lang. Nagulat sila, naging ganito yung itsura nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo na. Di ba? Gulay, prutas. Sabi sa katabi mo, bro, gulay, prutas lang. Di ba? Pero ano lang po yan example lang po yan, illustration lang po yan. Ang gusto natin, di ba? Grabe, nakain ka lang pala ng gulay, magiging Koreano ka na. Anyway, di ba? Ang gusto natin i-point out doon, sumunod kasi sila Daniel Ngayon, tignan nyo ano yung naging reward sa kanila? Ano yung naging reward kila Daniel nung sumunod sila? Tingnan nyo, sa simpleng pagsunod, sa simpleng pagtayo sa tama, tingnan nyo naging reward kila Daniel. Una, sabi dito, verse 17, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayanan sa panitikan na tagham. Una, nung sumunod sila sa tama, sa simpleng pagsunod sa mga simpleng bagay, binigyan daw sila ng karunungan ng Panginoon. Anong gustong i-point out nito sa atin? Anong tinuturo sa atin nito? Sa simple pala na pagsunod natin sa maliliit na bagay, dine-develop tayo ni God. Inaayos pala ni Lord yung buhay natin. Binibigyan tayo ng karunungan ni Lord na hindi natin napapansin, unting-unting nababago sa buhay natin. Yung pala binibigay sa atin Lord sa pamamagitan na pagsunod sa maliliit na bagay. Yun yung sinasabi dyan. Nagiging faithful lang. Ganun yung effect. Sabi pa nga dito, pangalawa, bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayanang unawa at magpaliwanag sa lahat ng uri ng panangitain at panaginip. Si Daniel nagkaroon siya ng special gift, interpretation ng dreams and vision. Pero tingnan nyo, ito pala yung blessing na galing kay Lord. Ano yung blessing na na-receive nila? Galing sa hari. Verse 19, kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel at Hananias, Misrael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Biriyan niyo ano nangyari? Diba? Nakuha nila yung position bilang maging wise men.
Verse 20, nakita ng hari sa lahat ng bagay na itinanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Ito po gusto ko i-emphasize dito eh. Sabi po dito, kaya't naging lingkod sila ng hari. Minsan kasi, ang nangyayari sa atin, alam mo yun, parang dumarating sa point minsan, para makuha natin yung gusto natin, willing tayo mag-sacrifice, willing tayo mag-compromise sa maliliit na bagay. Minsan, ang iniisip lang natin na way para makuha natin yung gusto natin, gumawa ng mali. May ganun eh. Parang kasi lahat tayo, ang mindset natin, ano ba yung shortcut para makuha natin yung gusto natin. Kaso, kadalasan ng shortcut na binibigay sa atin ng mundo, maling bagay. Pero tingnan nyo ang gustong ituro sa atin dito ni Lord. Kasi nawawala na sa atin yung pag tinayuan mo kung ano yung tama, para ang hirap nang makuha yung gusto natin. Ganun yung pinapakita sa atin ng mundo. Pero dito ipinapakita ni Daniel, kahit sumunod ka sa tama, makukuha mo yung gusto mo na will sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Pwede yun eh. Sabi mo sa katabi mo, pwede yun. Ang problema lang kasi, nakasanayan natin gumawa ng mali. Nakasanayan natin mangopya, kaya tuloy pag may exam, anong ginagawa natin? Nangongopya. Nasanay tayo lagi ng dadaya sa oras sa trabaho, kaya ano nangyayari sa atin, di ba? Hindi tayo napopromote. Di ba? For example, pagdating sa mga kabataan, kung kabataan ka pala, ang hilig mo na agad pagdating sa makikipagrelasyon, pagdating sa buhay mag-asawa, madadala mo yan. Promise ko sa'yo, madadala mo yan pag hindi ka nagbago. Sabi mo sa atin mo, pag hindi ka nagbago. Diba? Madadala mo yan. Kaya nga, kung doon pa lang sa simpleng bagay, kaya mo nang tayuan kung ano yung tama, sa malalaking bagay, kayang-kaya mo na yan tayuan. Amen po ba? And ang verse nga po natin dito, sige, basahin ko lang to. The reward, ito yung reward eh. The reward is honor and integrity. Sinasabi dito, di ba, kapag sumunod ka daw sa tama, ang madi-reward daw sa atin, ang madi-develop sa atin, yung honor at integrity natin. Through our reverence in small choices, set the foundation for God's favor in our lives. Sa pamamagitan lang ng pagsunod natin sa mga simpleng bagay. Alam niyo, yung tipo na pagkagising mo, kahit na pinsan tinatamad ka, pero araw ng linggo, gagawin mo kasi alam mo ito yung tama. Hindi mo alam yung every Sunday, every LG, every prayer mo, every day, pagbabasa mo ng Bible, akala mo walang epekto sa'yo, gustong sabihin sa'yo dito ni Lord, merong epekto yan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may epekto yan. Parang hindi kayo naniniwala Sabi mo, kapatid, may epekto yan. Merong epekto yan sa buhay natin. Katulad nung nangyari kay Daniel, kaya, promise, kaya ang challenge sa atin dito, try mong practicein maging faithful sa maliliit na bagay. Pagising na umaga, mag-pray ka. Simpleng bagay lang yun. Walang mawawala sa'yo. Diba? Pagkatapos, kapag gabi, manalangin ka ulit. Tapos sa trabaho natin, sikapin natin kung ano binigay sa atin ng trabaho, gawin natin ng tama. Pumasok tayo ng tama sa oras. Pagdating sa pag-aaral natin, diba sikapin natin kasi hindi naman talaga tama nangongopya eh. Ngayon, practicein mo na hindi ka na mangongopya. Tingnan mo kung ano mangyayari sa'yo in the long run kapag ginagawa natin yun. Diba sa mga magulang natin, ipakita natin sa mga anak natin paano ba dapat natin sila palalakihin. Magugulat na lang tayo, minsan yung bata nagmumura, hindi mo alam, ikaw naman din nagmumura. Diba yung mga ganun simpleng bagay, akala natin hindi walang epekto, pero merong epekto yun. Kaya nga sinasabi sa atin dito, practice natin sa maliliit na bagay. Sabi nga ng verse, Lucas chapter 16 verse 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang hindi matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. So sige po, palapakan nga po natin ng Panginoon. Ayan yung unang bagay na gustong ituro sa atin ni God. Ito yung unang bagay sa buhay ni Daniel na sa tinuturoan tayo. Paano ba yung picture ng pagpapakumbaba? Ano yung reward nun sa atin? Ngayon, sunod naman natin sa chapter 2, kasi kanina sa chapter 1 pa lang tayo. Kaya magalala, chapter 12 lang lahat yan. So, isa-isayan natin. Hindi, joke lang. Mahaba yun. Okay. Nebuchadnezzar's dream. Ay, dito tayo sa Nebuchadnezzar's dream. Dito na tayo sa chapter 2. Dito, nagkaroon ng panaginip si Haring Nebuchadnezzar. Sabi dito, verse 1, chapter 2, verse 1, noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. So ito po, pagdating po sa chapter 2, nagkaroon daw ng bangungot tong si Haring Nebuchadnezzar. At hindi niya maipaliwanag yung panalangin niya. Kaya po ang nangyari, nagbaba po siya ng isang decree, ng utos sa lahat ng mga wise man. Sabi niya, sige, sa lahat ng mga wise man, gusto ko sabihin nyo sa akin kung ano yung panaginip ko at interpret nyo. Bibigyan ko ng gantimpalang siya makakagawa nun. Ngayon lahat ng wise man, nagulat sila.
Mahal na hari, paano po namin i-interpret yung panaginip kung hindi mo sasabihin sa amin? Tapos inulit niya ulit yun, hindi. Malinaw ang aking utos. Sasabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko at saka niyo i-interpret. Yun yung utos ni Nebuchadnezzar. Ngayon, ito yung sabi ngayon ng mga wise men. Verse 11, napakahirap gawin ng iniutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay kasama ng tao. Verse 12, dahil sa sagot na ito, naggalit ng gusto ang hari, kaya ipinautos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Diba, nagalit si Nebuchadnezzar. Sabi, sige, patayin na lang kayo kung hindi nyo kayang sagutin. Ngayon, yung balita na yun, umabot kay Daniel. Sabi niya, sa cloud ng kautosang ito, ang lahat ng matatalinong tao, sa karian pati na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. So narinig nila yung balita. Ngayon, ano yung naging resolve? Ano yung naging response nila Daniel, nung una niyang narinig yung problema? Sabi dito, ang naging response niya, Daniel chapter 2, verse 16. Verse 16, sabi dito, dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipaliwanag niya ang panaginip nito. Verse 17, matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kay Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Sinare nito sa mga kaibigan niya. And next, itong ginawa nila. Verse 18, hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Ano yung unang naging response? Diba? Ito yung pangalawang tinuturo sa atin ng Panginoon pagdating sa buhay ni Daniel. Ano yun? The second act of Daniel's dependence to God, seeking God's wisdom. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ito po yung next na tinuturo sa atin. Diba? Pag meron tayong problema, ito kasi tanong natin eh. Diba? Ano ang una nating response sa pagharap sa problema? Kasi katulad ng dinidisplay ni Daniel. Diba? Tayo ba, pag meron tayong problema, sino ang una nating hinahanap? Sino una natin hinahanap? Bombay. Di ba? Pag may problema sa pera, Bombay kagad unang hanap. Ewan ko kung uso pa ba yung Bombay dito sa Paseco. Kung hindi Bombay, Coms ka. Di ba? Sa mga nagko-coms ka, uutang dito. Kasi iniisip kagad nila, ang gusto ko i-point out dito, ang nagiging reality kasi sa atin, kapag ang una nating response sa pag-solve ng problema, kung ano yung capacity na meron tayo. Iniisip natin ano yung kakayanan na meron tayo, doon tayo nagbe-base sa pag-solve natin ng problema. Hindi katulad ni Daniel, anong ginawa ni Daniel, di ba? Lumapit ka agad sa Panginoon. Yun yung unang response na ginawa ni Daniel na gustong ituro sa atin ni God. Sabi nga dito, verse 5, sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ito maganda dito eh. Diba? Tignan nyo gusto sabihin sa atin dito ni Lord, yung karunungan na kailangan natin, ihihingin mo lang yan sa Panginoon. Ang sagot nung sa mga problema natin, lalapit ka lang kay God. Ngayon ang problema kasi sa atin, 'di ba? Lagi yun na nga okay sana kung yung sarili mong desisyon, okay sana kung yung iniisip mong desisyon yun talaga yung solve sa problema. Meron na ba dito hindi nagkamali sa desisyon niya? Ba mayabang ka kapag hindi ka nagkakamali. Lahat tayo, amen po ba? Lahat tayo nagkakamali. Ano ibig sabihin nun? Hindi, 'di ba, hindi matibay yung karunungan na meron tayo. Ano ba naman kung lumapit tayo sa pinakamarunong sa lahat? Ano ba naman kung lumapit tayo sa Diyos ng karunungan na bibigay, na pwede magbigay ng solve sa problema natin? Ang maganda pa nga dito, sabi dito, si Lord daw, hindi daw siya nanunumbat, hindi madamot si Lord sa pagbibigay ng karunungan. Kaso, ano yung kulang? Tayo yung kulang. Hindi tayo lumalapit sa Diyos. Kaya tuloy, nakakaranas tayo ng mga failures sa buhay. Kaya tuloy na-experience natin, kapag meron tayong desisyon na ginagawa, nagkakamali tayo. Ano pa nagiging response natin pa nagkakamali tayo? Sinisisi natin si God. Biriin mo, parang sabi ni Lord, Nak, decision mo yan, kasalanan ko? Pinili mo yan, kasalanan ko? Diba, parang gano'n yung nangyayari na sinasabi sa atin dito ni Lord. Kaya nga sinasabi ni Lord, ina-encourage siya tayo. Pag may problema ka, anong una mong gagawin? Lumapit sa Panginoon. Manalangin kay God. Yun yung katulad ng unang pinakita. Diba pinakita ng unang response si Daniel. Biriin nyo, sino po si Daniel? Binigyan na siya ng karunungan. Di ba meron na siya, wise man na nga siya eh. Meron na siya katungkulan, pero ang una pa niya response, wala sa title yan eh. Wala sa narating sa buhay yan, pinapakita ni Daniel. Kahit ano yung marating niya, ang una niyang response, lalapit siya sa Panginoon. Yun yung tinuturo sa atin ni God. Problema nga, wala pa tayong nararating, ang yabang na natin sa harapan ng Panginoon eh. Wala pa nga tayo napapatunayan, nagmamalaki na tayo sa harapan niya. Amen po ba? Kaya nga sana, itong tinuturo sa atin ni Lord, tingnan natin mabuti.
Ngayon tingnan nyo kung gaano mapagkumbaba si Daniel. Kasi kung tutusin, nung nanalangin po sila Daniel, nalaman na nila yung sagot sa nalaman na nila kung ano yung panaginip ni Haring Nebukadnezar. Pero tingnan nyo pa kung gaano naging mapagkumbaba si Daniel. Kasi parang ganito lang yan eh. Parang iisipin mo, parang halimbawa sa isang halimbawa sa school, sa recitation, nagbigay ng tanong yung class, nagbigay ng tanong yung teacher. 'Di ba? Pag nagbigay ng tanong yung teacher tapos mahirap, walang makasagot. Tapos ikaw nagtaas ka ng kamay. Ma'am, 'di ba? May I go out? Hindi. 'Di ba? Nagtaas ka ng kamay, ma'am. 'Di ba? Pag ikaw yung nakakaalam ng sagot, 'di ba? Pag ikaw nakakaalam, 'di ba? Anong dating? Pag ikaw nakakaalam ng sagot, syempre parang, wow, ang galing mo. 'Di ba? Kasi alam mo yung sagot eh. Pero tingnan nyo alam na ni Daniel yung sagot. Tingnan nyo kung paano nag-respond si Daniel. Kaya Haring Nebukadnezar, tingnan nyo po Sabi dito, verse 26, si Daniel na tinawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang panaginip? Tanong ng hari kay Daniel. Sabi, sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipaliwanag ng sino mang matatalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. And-explain ni Daniel na sobrang hirap ipaliwanag. Pero tingnan nyo kung paano niya sinabi sa hari, kung ano yung naging response ni Daniel. Sabi dito, verse 28, ngunit meron pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga nangyari sa darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo natutulog. Ano sinabi dito ni Daniel? Sinabi niya ba, alam ko? Sinabi niya ba na alam niya? Ano sinabi niya? Meron daw isang Diyos na nakakaalam nun. Ito pa next, sa verse 30, sabi dito, ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa sa iba. Pinapakita dito kung gaano mapagkumbaba si Daniel. Minsan kasi sa atin, alam mo yun, parang, alam mo kapag meron kang something na may pagmamalaki sa iba, di ba, talagang meron tayong init sa atin na gusto natin ipagmayabang. Gusto nating i-flex sa ibang tao, pero makikita natin dito kay Daniel, kahit na matalino na siya, kahit alam niya na yung sagot, di ba, hindi niya inangkin. Anong gustong ituro sa atin dyan ni Lord? Sabi ito, minsan, pinagmamalaki natin sa harap ng ibang tao yung mga bagay na binigay na blessing sa atin ng Diyos. Si Daniel, hindi ganun yung naging response niya. Meron kang magandang trabaho, di ba? Meron kang maayos, ikaw na. Kung may maganda ka trabaho, ikaw na. Pinagmamalaki mo sa ibang tao. Kung maganda ka, pogi ka, ikaw na. Di ba? Kung pinagmamalaki mo yan sa ibang tao. Kasi sabi dito, ang nangyayari kasi instead of glory to God, ano daw nangyayari? Glory to me. Imbis na parangalan mo si Lord sa blessings na nare-receive mo sa buhay, ang nangyayari, inaangat mo yung sarili mo. Imbis na pasalamatan mo, luwalatiin mo si Lord sa mga nangyayari sa buhay mo, pinagmamalaki mo pa. Dahil sa akin. Pero si Daniel, ang naging response niya, kahit alam na niya, di ba, binigay niya kay Lord yung glory. Ito yung gustong ituro sa atin ni Lord. Kaya sana, di ba sana makita natin, ito yung picture ng totoong pagpapakumbaba. Anong naging reward kay Daniel dahil doon sa pagpapakumbaba niya na yun? Tingnan niyo po dahil doon, sabi dito, pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan na napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Biriin nyo, dahil doon sa pagpapakumbaba niya, hindi niya diniklar ng sarili niya, ano daw nangyari? Binigyan daw siya ng maraming handog ng hari. Ano gustong sabihin sa atin dito? The reward of giving glory to God, more riches and glory that came from God. Sabi dito, di ba, yung reward doon na pagbibigay ng glory kay Lord, mas greater pa na glory na ibibigay sa Lord compared sa pinagmalaki mo. Compared sa pinagmayabang mo. Kasi kapag ikaw pinagmayabang mo na sa sarili mo, yun na yung reward mo. Pero kung ikaw magpapakumbaba ka, hindi mo yung pagmamalaki sa ibang tao, sabi dito, si Lord pa ang magbibigay sa iyo ng much greater glory. Si Lord pa ang magbibigay sa iyo ng much greater riches na hindi mo kayang i-imagine. Kasi ang problema natin, every time na nakaka-receive tayo ng blessing sa buhay natin, akala mo kung sino ka na. Meron ka lang narating sa buhay, akala mo kung sino ka na, hindi ka na makante. Ganun na yung nangyayari. Masyado na tayo nagiging mayabang. Yun yung binabasag sa atin ng Panginoon. Kaya nga, bri mo, wala pa nga tayong mapapatunayan eh. Andito pa lang tayo sa level na to. Gusto sabihin sa atin ni Lord, nak, kung dyan pa lang, ang ihabang mo na. Paano pa kita iaangat? Sabi nga ng verse, Psalms 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Ito yung verse pa na isa. Santiago chapter 4 verse 10, magpakababa kayo sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Diba? Pag nagpakababa daw tayo sa Panginoon, si Lord na mismo magtataas sa atin. Kaya nga,
anong gusto pong ituro sa atin dito? Kung meron man tayong nare-receive na blessing sa buhay natin, be thankful kay God. Huwag yung flex ka ng flex, pero pinagmamayabang mo, glory to me yun eh. Pinagmamayabang mo sa sarili mo, yung mga achievements mo sa buhay. Hindi ko sinasabi na mali ah. Kaya lang, anong purpose? Ano ba, i-flex mo, anong purpose? Sino ang mabibigyan ng glory kapag flex mo nang hindi mo paparangalan si God? Diba? Sarili mo lang eh. Sabi nga ni Lord, kapag finilex mo sa sarili mo, hindi mo binigyan ng glory si Lord, na-receive mo na yung reward mo. Yung papuri ng tao na gusto mong narinig, na-receive mo na. Pero hindi mo makikita yung much greater glory na ibibigay sa'yo ni Lord. Greater pa yan sa recognition ng tao. Tandaan natin, yung recognition ng tao, hindi natin makakain yan. Yung recognition ng tao sa paligid natin, hindi tayo yayaman dyan. Anong mangyayari sa atin? Lalaki lang ulo mo dyan. Yayabang ka lang. Yun yung gustong basagin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya palapakan natin si Lord. And lastly, ito po sa last part po natin, na part ng buhay ni Daniel, na kung saan merong gustong ituro sa atin si Lord, King Darius reign. Kasi po sa panahon po ni Daniel, meron pong 3 hari na naglilid. Si Nebuchadnezzar, si King Darius, saka si King Xerxes, si Cyrus. Ito po sa panahon po ni King Darius, ito po yung nangyari. Verse 1, chapter 6, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa pinuno ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. So dito po, kilala ni Haring Darius kung sino si Daniel. Alam niya yung reputation, alam niya yung integrity ni Daniel. Namili daw siya ng 120 na matatalino na maglilid sa kaharian. At sa 120 na yon, namili siya ng 3 na maglilid doon sa 120. At isa daw doon sa 3 na yon, si Daniel. Sabi dito next, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. So to make the long story short, dahil sa kagalingin ni Daniel, ibinigay sa kanya lahat. Diba? Usually, kapag merong inaangat, anong nararanasan ng ibang mga tao? Ano nararanasan ng ibang tao? Naiinggit. Diba? Ngayon, ang number 1 na naging kalaban dito ni Daniel, yung 2 kapantay niya na matatalino rin. Nagkaroon, di ba, plan against Daniel. Di ba? Nagkaroon plan against kay Daniel. Sabi dito, verse 4, kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng mabibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel at sa kanyang tungkulin. Ngayon, gusto nilang humanap ng butas kay Daniel. Kaso wala silang makita. Kung tutusin, meron sila naisip na way kung paano nila sisiraan si Daniel. Ito ngayon yung nilapit nila kay King Darius. Nilapit nila kay King Darius, gumawa po kayo ng ganitong batas. Ito sabi niya, kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Mabuti po ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao, liban sa inyo. Sino man ang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Etong 2 tutuso, alam kasi nilang si Daniel, maka-Diyos. Kaya inisip nila na gumawa ng ganitong batas. Ngayon, si Haring Darius naman, ginawa niya yung ganitong batas. Kaya ang nangyari, tingnan niyo po, ano yung naging response? Kasi nakarating kay Daniel eh. Ano yung naging response si Daniel nung na-receive niya yun? Tingnan niyo pa, bigyan ko muna kayo ng picture. Si Daniel, maganda yung reputation niya. Kumbaga siya na second in command sa buong Babylonia. 'Di ba? Tapos sabi pa doon, 'di ba, alam na kung gaano kagaling, kung gaano siya katalino. So ngayon nakarating kay Daniel, kung tayo si Daniel, nakarating sa atin yung balita. Magpe-pray ka pa rin ba for the sake ng meron ka ngayon? All yung glory, yung position, yung power na binigay sa'yo. Parang sinasabi dito, ang kapalit, huwag ka lang magpe-pray. Parang kung ikaw, parang iisipin mo, Lord, nasa White House na ako. Kasama ko na yung mga, andun na ako parang andun ako sa tugatog ng, ng karir ko Parang, ang hirap. Pero tingnan nyo kung paano nag-respond si Daniel. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, sabi dito, lumuhod siya at nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintana kakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinugalian. Ano ang naging response niya?
Sumunod pa rin siya, pinatindi pa niya. Di ba sabi niya dito, umuwi, nung nalaman daw niya, umuwi siya, nung ginawa niya, nag-pray siya agad. Partida, binuksan niya pa yung bintana nung bahay niya. Tapos sabi pa dito, 3 beses pa siya sa isang araw kung manalangin. Di ba ano ang pinapakita dito? Ano yung gustong ituro sa atin dito, Panginoon? Yung pangatlong bagay na gustong ituro sa atin ni God. Sabi dito, the third act of Daniel's dependence to God, unwavering dependence to God. Ito yung gustong sabihin sa atin. Na kapag dumarating tayo sa matitinding problema, hindi mababasag yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi matitinag yung pagiging dependent natin kay God. Di ba? Kahit na ang kapalit nun, yung lahat ng meron tayo. Medyo mabigat in reality. Ang daling sabihin, oo, amen, amen. Pero in reality, kapag nakataya, Lord, mawawalan ako ng trabaho. Lord, mawawala yung business. Lord, babaksak ako sa school. Lord, baka pwede naman. Diba? Parang ganito nangyayari. Diba? Tingnan nyo nung nag-respond si Daniel, nung nanalangin si Daniel, tingnan nyo yung naging consequence kay Daniel. Sabi dito, dahil dito, inuutos ng Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi sa kanya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. After gawin ni Daniel kung anong tama, ano nangyari sa kanya? Hinuli pa rin siya. Nilaglag pa rin siya. Minsan, in reality, sa buhay Kristiyano natin, dumarating tayo sa ganyang point. Sabi dito, nasubok na ba ng gusto ang iyong pananampalataya? Na-test na ba yung pananampalataya natin? Ito mahirap Yung tipong wala ka namang ginagawang mali, pero magkakaroon ng matinding problema. Lord, after kong sumunod, after kong gawin ng lahat ng bagay na to, ang ending, ganito pa rin. Mahihirapan pa rin ako, magkakamali pa rin, babagsak pa din. Minsan nagkakaroon tayo ng question mark, Lord, bakit ganun yung nangyayari? Bakit hinahayaan mo? Partida, sumunod ka pa. Partida. Sabi pa nga dito, in reality, ito nagiging response natin Kapag umaabot tayo sa ganitong sitwasyon, ano nagiging response natin? Nagko-compromise tayo. Lord, maintindihan mo naman siguro kasi kapalit nito yung buhay ng pamilya ko Lord, maintindihan mo naman siguro kasi kapalit nito, Lord God, yung pag-aaral ko. Lord, maintindihan mo naman siguro kasi kapalit nito, Lord, yung taong mahal ko Maintindihan mo. Verse 25, for whoever would save his life, lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Sabi dito, kung sino ang kayang mag-alay ng buhay para sa Panginoon, siyang pa ang magkakaroon nito. Pero yung mga tao na pilit na kinukuha yung bagay dito sa mundo, siya pa yung mawawalan. Tignan nyo yung tignan nyo yung prinsipyo na tinuturo ni Lord. Minsan unreasonable, pero sabi ko sa inyo, iba kapag si Lord ang kumilos. Kaya nga dito, dinidare ko yung bawat isa sa atin dito. Subukin nyo si Lord. Subukin nyo si Lord. Sumunod kayo sa Kanya. Sige Lord, itataya ko lahat para sa inyo, Lord. Gagawin ko yung pinapagawa mo sa akin, Lord. Kahit na feeling ko masasaktan ako, kahit na feeling ko maraming mawawala sa akin, pero sige Lord, susunod pa rin ako. Tingnan nyo kung paano kikilos si Lord sa buhay nyo. Hindi salita ako, salita ni Lord. Yung panghawakan natin. Amen po ba? Kaya nga dito sabi, sa ating pong last part, sabi dito, true humility reveals its beauty by leading us into life of peace and contentment. Alam nyo, nung inaaral ko tong message na to, ang tinuturo ni Lord, kapag natuto tayo magpakumbaba, diba, yung riches, yung honor, yung life, material things yun Ang gusto sabihin ni Lord, pag nagpakumbaba ka, ipoprovide ni Lord lahat ng bagay sa atin. Kapag pinrovide na ni Lord, ano mangyayari sa buhay natin? Makakaranas tayo ng totoong kapayapaan. Makakaranas tayo ng totoong contentment. Sa gitna ng problema, kahit maraming ang problema, makakaranas ka ng peace. Magtataka ka, Lord, ang bigat ng problema ko, pero bakit ganun? Parang kaya ko. Bakit? Kasi kasama mo si God. Kasama natin si Lord. Kaya nga ito yung last slide po natin, last question natin. Paki-prepare na rin po ng video, yung music. Sabi dito, Philippians chapter 4, verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Diba kapag na-experience daw natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, mararanasan daw natin yung totoong kapayapaan na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Siguro ngayon po, kinakausap tayo dito ni Lord. May mga bagay po na, tawag dito, meron tayong mga holdbacks meron tayong mga pinipigilan natin sarili na ibigay ito yung 100% ay para sa Panginoon Ito po yung last question na iiwan ko po sa atin. Nananangan ka pa ba sa Diyos? Katulad nung kay Daniel. Kung paano nananangan si Daniel sa lahat ng pagkakataon sa buhay niya.
Ngayon po ba, nananangan pa rin po ba tayo sa Panginoon? Sige, tayo nga po tayong lahat. Meron po kayo ipapatugtog po na kanta na awitin. Pakinggan po natin mabuti yung lyrics ng message. Namnamin po natin. Gawin natin panalangin. Mag-meditate tayo. Magkaroon tayo ng reflection sa mga bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. And I hope and pray, di ba, mangusap sa inyo si Lord. Di ba? Sige po. Okay na. Pakipatay na lang po din ng ilaw. Sige po, pakinggan po natin itong kanta. Sounds. Dalangin ko may balik pananapin sa iyong piling noong unang natagpuan.
Amen. Sana po, katulad po ng inawit natin na kanta, ah, personal tayong kinakausap ni Lord, tinatanong tayo ni Lord, kamusta na yung pananangan natin sa Kanya? Kamusta na yung relasyon natin sa Panginoon? Naging, dumating sa point, naging manhid na tayo sa mga kasalanan. Hindi na natin nararamdaman, hindi na natin ninanasa yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga ngayon tinuturo sa atin, katulad ng awit, katulad ng tinuturo sa ating mga salita kanina, tinatanong tayo ni Lord, nananangan ka pa ba sa akin, nak? Diba? Nagtitiwala ka pa ba sa akin? Ito po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ito po yung gusto ni Lord na ayusin mo ngayon sa sarili mo. Kamusta na yung pananangan mo kay Lord? Kamusta na yung relasyon mo sa Kanya? Yung totoo pong pagpapakumbaba na tinuturo sa atin dito ng Panginoon. Sana maunawaan po natin kung anong area ng buhay natin yung gustong ayusin, ipaayos sa atin ng Panginoon. Alam mo sa sarili mo yan. Alam mo sa sarili mo yung kailangan mong ayusin. Alam mo sa sarili mo yung kailangan mong baguhin. At ngayon, kinakausap ka ni Lord, binibigyan ka ni Lord ng pagkakataon. Nak, ito na yung pagkakataon, binibigyan kita ng lakas. Iwasan mo na yung mga dapat mong iwasan. Ayusin mo na yung mga dapat mong ayusin. Alam niyo po sa akin personal, yung kinokorek po sa akin dito ni Lord, nawala na, before nawala na yung pananangan ko sa Kanya, yung tipo na dati kapag nagpe-pray ako, ngayon basta makapag-pray na lang, tinuro sa akin dito sa mensahe na to, iniyak ko sa Panginoon, na sinasabi sa akin ni Lord, nak, hindi mo na talaga ako hinahanap. Ginagawa mo na lang yan kasi obligasyon. Gusto ngayon ni Lord maging relational. Maging yung pag-ibig ni Lord yung maging basihan. Sana ba isa sa atin dito, kung ano man yung pinapabago sa atin ng Panginoon, ipaayos natin sa Kanya. Amen. Palapakan nga natin si Lord. Sige, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Alam ko po, Lord God, meron kang tinuro, meron kang inaayos, binabasag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, pagdating po ba to sa pera, pagdating sa relasyon sa pamilya, pagdating sa relasyon sa kamag-anak, Lord, pagdating sa trabaho, pagdating, Lord, sa negosyo, Lord, anumang aspeto ng buhay namin, Panginoon, na gusto mo pong basagin sa amin, Panginoon, na nagiging hadlang, Panginoon, kung bakit hindi na kami nananangan sa inyo. Kung kailangan alisin, Lord God, alisin nyo, Lord God. Para, Lord God, mas makita namin, Lord God, yung pagmamahal mo. Mas magmanumbalik kami, O Lord God, dun sa presensya mo, Panginoon. At doon namin makikita yung totoong kapahingahan, totoong kapayapaan, yung totoong pagmamahal mo, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin. Kaya nga po, I pray, O God, sa bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord God, magkaroon kami, Lord God, ng humble heart before you, O Lord. Basagin niyo po, Lord, yung mayabang namin yung puso, O God. Lord, wala pong madudulot sa amin itong maganda, Panginoon. I pray, O Lord God, ayusin niyo po, Lord God, yung relasyon namin sa inyo, yung bawat isa sa amin dito, Panginoon. Hallelujah, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. At alam ko, Panginoon, Lord God, ang mga salitang aming narinig, Panginoon, ay magbibigay nga po ng rema sa buhay namin, na magbibigay sa amin ng lakas, Panginoon, na piliin ka sa mga desisyon na gagawin namin sa buhay namin, Panginoon. At sisikapin namin, Panginoon, Lord God, sa paglabas namin ng iglesyang ito, Panginoon. Lord, sisikapin namin manatili, Lord God, sa salita na itinuro mo sa amin, Panginoon, at i-apply namin sa buhay namin, O God. Lord, doon namin mararanasan yung totoo, Lord God, na kapangyarihan mo, pagmamahal mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa opportunity. Totoong mahal mo kami, Panginoon, Lord God, na pinarinig mo sa amin ang mga salitang ito. Maraming salamat po, Ama. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan namin. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.